Bihira nagpapa-interview etong si Man Scarpio, pero dito na nagpa-unlock siya ng interview, na sumagot siya ng mga tanong ng mga ano natin, ng mga media. Pakinggan natin. Okay. Okay. Kuya, baba ng konti. Baba ng. Yan. Okay? Baba pa ng konti, baba pa ng konti. Oh, yan. Okay na? O, sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po, siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. Attorney Max, Sige. confident ba mga kuan? Okay, o, sige na ha. 5 minutes, 10 minutes ha. Okay. O, sige, unang tanong. Okay, ang pinahal po namin is isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, sabi naman ng Ombudsman, they have the power daw ang Congress at subpoena power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin, Section 8A, at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan niyo ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila, dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba, sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw, tungkol daw sa mga transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito. Unang-una sa lahat, yung batas na yan, mga bossing, ang gumawa Kongreso. Sila ang gumawa, sila ang nagbalangkas, tapos pinirmahan niya ng Pangulo. Oo, tapos ngayon, sila din ang lumalabag. Tapos hindi nila alam i-interpret. Sabi ko nga sa inyo, itong mga congressman, magaling na naman gumawa ito ng batas. Pero bobo ito mag-interpret ng batas. Sino ang dapat nag-i-interpret ng batas? Korte. Korte po, o kapag sa tingin mo itong batas na ito, even if ikaw ang congressman, you're not above the law. Hindi pa pwedeng, kami gumawa ng batas na yan, alam namin yan, hindi. Kayo lang ang gumawa ng batas, kayo nagbalangkas ng batas, ang dapat na nag-i-interpret niyan, korte. Korte po, kaya nga kailangan kapag nakita na sa tingin mo lumabag sa batas, syempre kapag yung lumalabag sa batas, sasabihin niya, i-deny niyan. Ano lumabag sa batas? Wala akong nilabag sa batas. May nilabag kang batas. Wala akong nilabag ng batas. O kaya doon nagkakaroon ng hablahan. Doon nagkakaroon ng demanda. Magiging referee ninyo ang korte. So ngayon, yung korte magsasabi, sino ang lumabag sa batas sa inyo? Sino sa inyong dalawa yung nagsasabi ng totoo? Congressman ba ang naghihiring? Congressman ba ang nagsasabi na nilabag mo itong batas na ito? Congressman ba ang nagdidesisyon kung guilty beyond reasonable doubt yung iyong conviction? Sila ba nagko-convict? Di ba hindi? Ang nagko-convict, korte. Therefore, korte lang ang pwedeng mag-desisyon dito.
So kung lumalabag sa batas, kahit congressman pa na ikaw ang nagbalangkas ng batas, kung hindi ka sumusunod sa batas at yung binalangkas mong batas tinatarantado mo, hinahanapan mo ng butas, korte ang magsasabi whether tama yan o mali. Kaya nga, dapat lang talaga na pumunta ka sa korte para isumbong mo itong mga ganitong klase ng gawain, lalong-lalo na kung ikaw ay isang pribado na tao, tas yung kalaban mo makapangyarihan, gumagamit pa ng pera ng taong bayan para sirain lang yung reputasyon mo, hindi ba? So, mag-file ka ng kaso. And tamang-tama ito kasi for the longest time, mga bossing, etong si Mans Carpio at si Inday Sara, pati si Pangulong Duterte, para sa kanila kasi politika lang yan eh. Politika lang naman yan eh. Hindi naman kasi sila apektado sa politika eh. Kasi kahit naman anong paninira sa kanila, kahit naman anong ilabas na mga peking balita sa kanila, itong mga Duterte, mahal na mahal pa rin ng taong bayan kasi hindi naman tanga mga Pilipino. Pag nakita mo naman talaga yung mga Duterte, simple lang naman talaga sila. Wala naman sila mga mansyon. Wala naman sila mga mamahaling sasakyan na ifinoflaunt sa kanilang mga sa kanilang mga social media. Hindi mo naman sila nakikita na na nakikipag-away sila sa kung saan-saan. Wala naman silang inaalipusta na tao. O sasabihin nyo na naman yung sinuntok na sheriff, ang tagal-tagal na issue na yan. And para sa akin, dapat nga, hindi lang sinuntok yan, dapat tinadyakan pa sa tagiliran yan eh. May crisis na, nagdi-demolish pa. Hindi ba? I mean, may mga exception yan. Minsan talagang kailangan maging makatao ka eh. Pero itong mga Duterte na to, nakita mo may mga sports car yan, may mga helicopter yan. Nakita mo may mga mansion yan, katulad ng mga congressman. Nakita mo na nagdadamit ng magarbo yan, katulad nito mga putang ng mga congressman na to dyan sa kongreso na kung makapag-flaunt ng mga mamahali rilo, mga alahas nila, akala mo sila may-ari ng Pilipinas, alam mo, yan ang mga kurakot. Nakita mo si Inday, very simple, naka-rubber shoes lang, pantalon, naka-polo shirt, tapos isang pirasong relo, yung sing-sing niyang paulit-ulit, yung hikaw niya, yun lang, simple lang. O tapos sasabihin mo, corrupt? May corrupt bang ganyan? Yung mga anak niya, saan nag-aaral? O, nag-aaral ba sa international school yung mga anak niya? I mean, nag-aaral ba sa ibang bansa? Katulad dito mga putang ng congressman na ito, yung mga anak nag-aaral sa ibang bansa? Lalo-lalo na yung mga makabayan na yan. O, yung mga anak nila, recruit sila ng mga kabataan dadali sa bundok. Pero yung mga anak nila, hindi marunong maghugas ng pinggan. Nag-aaral sa ibang bansa. Galit daw sila sa mga elitista, pero sa nag-aaral yung mga anak nila, Lasal Green Hills. Lasal, Ateneo, eskwelahan ng mga mayayaman. Putangin na ng mga yan, di ba mga hipokrito? Yan yung mga tao na sumisilip sa mga Duterte. Pag tiningnan mo sila i-lifestyle check mo, magugulat ka. Anak ng tunapay. Ito sila Inday Sara, nakita mo ba silang namuhay ng marangya? Ako ilang beses ko na silang nakikita in public. Ilang beses ko na rin silang nakikita. Ilang beses na rin tayo naiimbitahan. Hindi naman tayo pinapakain ng tigi-isang lechon. Pag lumabas naman kami, halimbawa inimbitahan kami, baka pwede appreciation lang sa mga ginagawa ninyo, dinner tayo. Pucha, ang pinapakain naman sa amin, ilang putahe lang. O sige, nung nakaraan, Christmas party, dyan sa Office of the Vice President, ang pinakain sa amin, lumpia, at saka lasagna na walang karne. Sorry pero yun talaga real talk lang. O yun talaga wala talagang pinakain sa yun lang, tapos juice. Yung juice hindi ka na pwedeng humingi. Pag humingi ka ulit, tubig na maligamgam na ibibigay sa iyo. Ganun lang. Tapos may soup lang. Yung soup lang nila parang malapot na tubig lang. Hindi naman sa ang ibig ko lang sabihin dito, wala namang pinakikitang rangya itong mga Duterte na ito, lalo na si Inday Sara. Natanggap ko ng mantakin mo exchange gift, hindi pala exchange gift yun. Regalo, mabubunot ka ng regalo, natanggap ko joy. Meron ba namang ganyan? Sabi ko nga, putangin na, malayo sa katotohanan yung mga pinagsasabihin to mga hayop na ito. At dyan din, sa hearing dyan sa Kongreso, hindi na nagiging ng traction O, kita mo, ilang araw lang, nakalimutan na naman. Nakita mo kung sino nagtatanggol kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, kay Mayor Base. Sino nagtatanggol? Yung mga normal na Facebook user, mga personal accounts. Wala dyan mga vlogger masyado. Kami lang yung mga vlogger, content creator. Ilan lang kami, mabibilang mo kami sa kamay.
Pero pag tiningnan mo kay Bongbong Marcos, yung mga sumasagot sa kanyang mga sa comment section ng kanyang mga post, putang ina, puros taga ibang bansa. Tatatlo yung follower. So may mga troll farm. Walang troll farm na ginagamit para i-amplify yung propaganda o yung politika ng mga Duterte. Puro organic na mga Pilipino, lalong-lalo na mga kababayan natin OFW. Yung iba nga, hindi mga Filipino citizen, mga Dutch citizen na, American citizen na, pero mahal pa rin yung bayang Pilipinas. Pinagtatanggol si Inday Sara sa mga comment section. Hindi nila kayang sirain si Inday Sara, hindi nila kayang sirain ang mga Duterte dahil maniwala kayo, walang ibang pag-asa bayan nating Pilipinas sa ngayon kundi mga Duterte. Kailangan magkaroon talaga ng mga Duterte na mga namumuno para magkaroon ng benchmark ang mga tao at yung mga tao pumili ng ng mga politiko na naaayon doon sa sa standards na isinit ng mga Duterte. Ano po yun? Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh SUVP? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction report? Ngayon, sinasabi nila sabi dito ni attorney, hindi namin kine-question yung numbers. May panahon para doon. Hindi namin kine-question yun. Ang kine-question namin dito is yung inilabas ng AMLAC na bank transactions ni Man Scarpio na isang pribado na tao na labag sa batas. Doon kami nakafocus. Yung numbers na binobloat nila yung 6.7 billion na na transaction ng mga bank accounts na yan. Merong tamang paraan para ipatunayan na katarantaduhan yung numero na yan at bloated yung mga numbers na yan. Hindi ito yun. Kasi pinalalabas nila na, nirereklamo nila yung paglalabas ng personal na mga impormasyon pero hindi nila kinokontest yung 6.7 billion. So, ibig sabihin, totoo yun. Tanga. Kayo lang nagsasabing totoo yun. Kahit nga mga tao, alam na mali yung ginawa nyo ron. Nung panahon ni CJ Corona, mga bossing, magaling talaga noon kasi nung panahon ni CJ Corona hindi pa naman very kumbaga literate yung mga tao paggamit ng social media. At saka wala silang pakialam kay CJ Corona. Wala silang pakialam kay Chief Justice Corona, hindi pa masyadong edukado yung tao pagdating sa politika. Hindi pa nila nakikita yung political persecution kay CJ Corona noon. Pero simula nung umupo si Pangulong Duterte, nakita na ng mga tao kung paano tinitira political si Pangulong Duterte. Sinisira si Pangulong Duterte gamit ang politika. At ginawa yon para siya ay mapaalis dito sa bansang Pilipinas, itapon sa ICC. Ginagawa rin yun kay Inday. So ngayon, gising na tao. Itong ginagawa ninyo, pamumulitika ito. Bakit? Kasi si Inday ang pinakamalakas na kandidato. Ayaw nyo lang na manalo si Inday. Bakit ayaw nyo manalo si Inday? Ang question mark, bakit? Kasi nga naman ang mga Duterte, galit sa magnanakaw, galit sa kurakot, galit sa adik, galit sa NPA. Lahat ng mga masasamang gawain ng mga politiko na nagbibintang sa mga Duterte ngayon, lahat ng masasamang gawain nila, galit ang mga Duterte doon. Kaya galit na galit sila sa mga Duterte. So bukas na isip ng tao dahil dito sa social media, bukas na isip ng tao. So hindi sa dinideny nila hindi sa inaamin nila yung 6 billion na sinasabing paikot-ikot sa bangko nila. Pero ang sinasabi nila, may nilabag kayo sa batas, yung bank secrecy law. Diyan tayo mag-focus. Yung pera na yan na paikot-ikot, sasagutin yan sa impeachment court. Ready na yung mga abogado ni Inday Sara na sagutin yan sa impeachment court. At dahil matatalino na mga Pilipino, yung ginawa ninyo kay CJ Corona noon, hindi nyo na kayang gawin ngayon. Kahit sino mga eksperto ipatawag nyo dyan, putang ina nyo, makikita ng taong bayan kung gaano kayo katarantado. Alam ng taong bayan na itong ginagawa ninyo, politika lang to. Walang totoo dito. Walang paglabag dito, kundi politika ang ginagawa ninyo. You're making it look like and you're making it sound like na may karumal-dumal na krimen itong ginagawa mga Duterte, pero bukas ang mata namin. Hindi namin paniniwalaan yung mga yan kasi kami mismo naka-experience ng mabuting gobyerno mula sa kanila. Kayong mga nagbibintang sa kanila, Diyos ko po, ang mga politika nyo puro pagnanakaw. Boards, diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa piskal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio.
pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa ang mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Pero may contradiction ba sir dun sa billions of pesos na laman ng bank account? Ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabpina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang Bank Secrecy Law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Nga naman ito, nakalagay nga sa batas na itong reporter na to, di nag-aral ng leksyon Nakalagay sa batas na kailangan, may utos ng korte at may kaso. Yung impeachment, pag nasa impeachment court na, korte ang impeachment court. So kung yung impeachment court mag-uutos sa AMLAC na maglabas ng mga impormasyon, maglalabas siya ng mga impormasyon. Pero syempre, ang impormasyon na ilalabas nila, yun lang mga involved sa kaso. Sino ba involved sa kaso? Si Inday Sara. So dapat yung mga yung mga galaw ng pera na involved si Inday Sara, yun lang. Di ba pwedeng ilabas yan yung kay Kitty? Di ba pwedeng ilabas yan yung kay Basta? Di naman sila involved sa impeachment Si Man Scarpio, pwede bang ilabas yung kay Man Scarpio? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo, kasi asawa siya ng narereklamo. Pwedeng hindi dahil pribado siyang tao at hindi naman siya involved sa kaso. Pero basta may utos na ng korte, yun nga yung limitations na hindi pwede yung AMLAC basta-basta na lang maglabas ng mga impormasyon na na walang utos ng korte. Ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong impormasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file
tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Di ba? Kumuha silang bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Di ba? Eh di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, Yun ang is si- it, sorry po. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na inilabas ng AMLAC during the Kaya unang-una, sinasabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my, sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, eh hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding, di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Cap. Makukunat ang utak nito medyang mga bobo na ito eh. Mga tanga talaga eh. Di talaga nila naiintindihan yung ano eh. Naghahatid lang talaga sila ng report. Wala silang mga opinion na sarili, mga bugok talaga. Matagal na nga sinabi na yaang ano na yan, yaang Congress na yan, dapat yan, tapos na yan. May probable cause na. So, bumoto na sila. So hindi na dapat sila naghahanap pa ng mga dagdag ebidensya para maidiin si Inday Sara kasi hindi man nila trabaho yun. Ang trabaho lang nila is alamin kung meron bang probable cause o wala. Ganun lang naman kasimple yun. Lahat ng mga circus theatrics na ginagawa nila dyan, trial by publicity na yan. They are trying at least na may mga tao silang mabola. But after 2 hearings, pinagtatawanan lang sila. After 2 hearings, pinagtatawanan sila, nagtawag sila ng isang may kaso, kidnapper. Tapos yung pangalawang tinawag nila, abnormal. Si Trillanes. Oh, sabi ko nga sa inyo, lahat yung mga nangyayari dyan, sumasabog lang sa mga mukha nila kahit na anong ganda ng mga opening statement nila. Sila lang naman ang naniniwala. At lalo lang yung mukha ni Luistro. Yung kapal ng mukha ni Luistro na kung makapagsalita dyan, akala mo napakalinis na tao. Pumunta ka sa kanyang distrito, tingnan mo kung maayos yung distrito niya. Lahat ng mga sinasabi nila dyan, babalik yan sa mga mukha nilang lahat at magmamanifest yan sa 2028 elections. Kapag hindi nila napabagsak si Inday Sara ngayon, kapag hindi nila napatumba si Inday Sara ngayon, hindi nila napa-impeach si Inday Sara ngayon, tapos na silang lahat. Mga punyeta kayo, tapos na kayong lahat. At sigurado ako, isa-isa yung mga buwaka ng ina niyan magsisipagsibatan sa Pilipinas. Hahabulin ni Inday Sara yan isa-isa. At kung ayaw ni Inday Sara, ako ang mang-aaraw-araw kay Inday Sara. Pag nanalo si Inday Sara, itaga nyo sa bato, putang ina, aaraw-arawin kong ipapaalala sa kanya na dapat kasuhan niya ito mga putang ina nito. Para mapanagot sa lahat ng mga paninira sa kanya at sa bayang Pilipinas, pang bi-brainwash sa mga bayang Pilipino at pang-aabuso sa konstitusyon, aaraw-arawin ko si Inday. Ako magiging basher ni Inday pag nanalo siya. Tandaan niyo yan. Oo, araw-arawin ko si Inday. Hey Inday, ano na nangyari kay Luistro? Bakit buhay pa? Hindi, joke lang ha. Mamagalit na naman kayo. Ano nangyari kay Luistro? Bakit hindi pa nakakulong? Ba't nagbayad na ba ng utang niya? Ano nangyari kay Abante? Bakit panay palabas ng dila niyan? Ano nangyari kay Ridon? Bakit may beke pa rin yan? Araw-arawin natin yan. Lalo-lalo na si Trillanes. Ipapaalala ko, araw-araw Trillanes, pag nanalo si Inday Sara, pumunta ka na sa Pluto ha.
O pumunta ka na sa Pluto, nagpapadala na sila doon ng aso. Ngayon pa lang pumunta ka na. Hindi nyo kayang pabagsakin si Inday Sara. You've been doing that for how many years already? 6 years nung panahon ni Pangulong Duterte. 4 years ngayon. For 10 years, sinisiraan nyo yung mga yan. Hanggang ngayon, mahal pa rin sila ng mga Pilipino. Kahit magpalabas kayo na sandamukal ng mga Okta Research kung ano-ano mga tarantaduang survey, hindi maniniwala ang tao. Kasi personal yung survey ng tao. Ako personally, gusto ko ang mga Duterte para sa bayang Pilipinas. Pakialam ko sa gusto ng iba. Basta ako gusto ko. And ilang Pilipino yung may gusto ng ganun? Yung may personal survey. Ilang Pilipino? 32 million. Tapos madadagdagan pa. Putragis kayo. Yari kayo dito. So galingan ninyo kasi pag hindi ninyo napabagsak si Inday Sara dito at huling araw nyo na sa kailan ba? 29 sa Miyerkules. Huling araw nyo na sa Miyerkules para dito sa mga theatrics nyo. After nun, kailangan pumunta na niyan ng Senado. Kasi pag pinahaba nyo pa yan, puta pagtatawanan na kayo lalo ng tao. Hindi na excited ang mga tao dyan. Ang excited na lang dyan yung troll farm ni Bongbong at saka ni Romualdez. Oh, pero hindi na excited ang mga Pilipino sa impeachment na ito. Sawan-sawa na sila dito. Ginawa nyo na ito ng maraming beses eh. Tapos pare-parehas. Same playbook. Hindi, noon siguro umubra yan. Pero ngayon, hindi na mulat naisip ng tao. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bise ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Attorney Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Attorney Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Attorney Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi unang-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, Bobo talaga ng mga media. Pati yung sa impeachment, tinatanong dito. Tangina ninyo, hindi nyo ba alam ba't kayo nagpunta dyan? Nagpunta kayo dyan para i-cover etong pagsasampa ng kaso ni Laman Scarpio patungkol nga sa bank secrecy law. Doon lang kumikot yung tanong ninyo, tanga-tanga ninyo. Hindi naman yan abogado ni Inday Sara sa impeachment, ba't nyo tatanungin siya tungkol sa impeachment? Mga tanga. Dito mo masasabi talaga yung mga reporter, mga bobo eh. Mga walang utak, mga inutil eh. Walang inuurungan.